Ang ugong ng lumang makinang panahi ni Rina ay ang mismong tibok ng puso ng kanyang maliit na mundo. Ito ang musikang gumigising sa kanya sa umaga at nagpapatulog sa kanya sa gabi. Sa bawat tuli ng karayom, sa bawat pag-ikot ng sinulid sa bobina, nabubuo hindi lamang ang mga bestida at uniforme, kundi pati na rin ang mga pangarap niya para sa kaisa-isa niyang anak. Mama, gutom na po ako, isang matinis na boses ang pumunit sa kanyang konsentrasyon. Napangiti si Rina, agad na itinigil ang pagpadyak sa makina. Inangat niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga bilugang mata ng kanyang 7 taong gulang na si Leo. Nakatayo ito sa may pintuan ng kanyang munting patahian, ang sinulid ng pangarap, hawak-hawak ang isang laruang robot na gawa sa pinagtagpi-tagping retaso. Aba, ang champion ko, gutom na pala, malambing niyang sabi, tinatanggal ang salamin sa mata at ipinatong sa mesang puno ng mga tela at gunting. Halika rito, anak. Tumakbo si Leo palapit sa kanya at walang sabi-sabing umupo sa kanyang kandungan. Ang amoy ng pawis ng bata na hinaluan ng amoy ng bagong tela ay ang paboritong pabango ni Rina sa buong mundo. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito. Ano bang gusto ng baby ko? May tinira akong adobo dyan. Adobo? Yehe, sigaw ng bata, iwinawasiwas ang kanyang robot. Mama, tingnan mo, si Boltman may bagong kalasag. Pinagmasdan ni Rina ang laruan. Isa itong patunay ng kanilang buhay, simple, pero puno ng pagmamahal at pagkamalikhain. Ang bawat piraso ng robot ay galing sa mga retasong tela na dapat sana'y basura na, ngunit sa mga kamay niya at sa imahinasyon ng kanyang anak, nagiging isang bayani ito. Ito ang buhay nila. Hindi man sila mayaman sa pera, sagana naman sila sa kasiyahan na hindi nabibili. Ang sinulid ng pangarap ay higit pa sa isang negosyo. Ito ang naiwang pamana ng kanyang ina. Ang 4 na sulok ng shop na ito, nakarugtong lang ng kanilang maliit na bahay, ay saksi sa lahat ng kanyang paghihirap at tagumpay bilang isang solong ina. Dito niya pinalaki si Leo. Dito niya itinaguyod ang kanilang buhay, isang tahi sa bawat pagkakataon. Pagkatapos nilang kumain, habang naglalaro si Leo sa kanilang munting sala, bumalik si Rina sa kanyang trabaho. Kailangan niyang matapos ang isang set ng mga uniforme para sa isang kalapit na eskwelahan. Habang abala siya, isang kartero ang sumilip sa bukas na pinto. Magandang hapon po. Para po kay Ms. Rina Mercado. Ako po iyon, sagot ni Rina, bahagyang nagtataka. Bihira siyang makatanggap ng sulat. Isang makapal at puting-puting sobre ang iniabot sa kanya. Formal. Mabigat. May nakatatak na isang eleganteng logo sa sulok, 2 letrang E na magkasalikop sa loob ng isang bilog, na may nakasulat na Sandoval Prime Holdings. Kumunot ang noo ni Rina. Wala siyang kilalang Sandoval. Salamat po, sabi niya sa kartero. Nang maiwan siyang mag-isa, tinitigan niya ang sobre. May kakaibang kaba siyang naramdaman. Ang bigat ng papel ay parang may dalang masamang balita. Dahan-dahan niyang pinunit ang gilid. Ang kaluskos ng papel ay tila napakalakas sa katahimikan ng kanyang patahian. Hinugot niya ang nakatiklop na papel sa loob. Nagsimula siyang magbasa. Ashi, notice eviction of demolition. Dear resident, this is to formally inform you that the property you are currently occupying is part of the designated area for the upcoming Bonifacio East Urban Redevelopment Project under the management of Sandoval Prime Holdings. You are hereby given 90 days from the receipt of this letter to vacate the premises. Natigil sa paghinga si Rina. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita, umaasang nagkamali lang siya ng pagkakaintindi. Eviction. Demolition. Vacate the premises. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang ugong ng makina na kanina lang ay tibok ng kanyang buhay, ngayon ay tila tunog ng isang bombang malapit ng sumabog. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang papel ay nayupi sa kanyang pagkakahawak. Ang kanyang bahay. Ang sinulid ng pangarap. Ang tahanan niya at ni Leo. Paalisin sila. Gigibain. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katauhan. Hindi. Hindi ito maaari. Gabi na nang magtipon-tipon ang mga residente ng kanilang maliit na komunidad sa harap ng tindahan ni Aling Nena.
Ang bawat isa ay may hawak na kaparehong puting sobre, ang kanilang mga mukha ay nababalot ng pag-aalala at galit. Anong gagawin natin, Rina? Tanong ni Mang Cardo, isang super na may 3 maliliit na anak. Saan tayo pupulutin? Buong buhay ko, dito na ako lumaki, umiiyak na sabi ni Aling Celia, isang matandang biyuda. Ang mga alaala ng asawa ko, nandito lahat. Lahat sila ay nakatingin kay Rina. Sa kanilang komunidad, siya ang laging inaasahan. Siya ang matapang, ang hindi sumusuko. Ngunit sa mga sandaling iyon, gusto na ring bumigay ni Rina. Gusto niyang sumigaw at magwala. Pero nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga kapitbahay, ang parehong takot na nararamdaman niya. At alam niyang hindi siya pwedeng maging mahina. Hindi ngayon. Huminga siya ng malalim, pinipilit na patatagin ang kanyang boses. Ipinakita niya ang sulat na hawak. Sandoval Prime Holdings, basa niya ng malakas. Isang higanteng kumpanya. Tingin nila sa atin, mga langgam lang na madaling tapakan para makapagtayo sila ng mga nagtataasang gusali para sa mga mayayaman. Nagkaroon ng bulungan. Pero hindi tayo mga langgam, pagpapatuloy niya, tumataas ang boses, ang takot ay napapalitan na ng determinasyon. Mga tao tayo. May mga pamilya tayo. May mga pangarap tayo. At itong lugar na ito ang ating tahanan. Ano nang laban natin sa kanila, may nagtanong. Tumingin si Rina sa bawat isa sa kanila, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Hindi pa natin alam. Pero isa lang ang sigurado. Hindi tayo aalis ng walang laban. Hindi natin isusuko ang ating mga tahanan. Bukas na bukas din, pupuntahan ko ang opisina nila. Kakausapin ko kung sino man ang dapat kausapin. Haharapin ko ang Sandoval na ito. Nagbigay ng kaunting pag-asa ang kanyang mga salita. Ang mga mukha na kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa ay nagkaroon ng bahagyang liwanag. Alam nilang mahirap ang laban, pero sa pamumuno ni Rina, handa silang sumubok. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Rina. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ni Leo. Pinanood niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog, yakap-yakap si Boltman. Ang payapang mukha nito ay walang kamalay-malay sa unos na paparating. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng bata. Dito, sa tahimik na silid na ito, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang ito. Paano ko sasabihin sa'yo, anak, na baka kuhanin nila ang bahay natin? Ang lugar kung saan ka unang natutong gumapang at maglakad. Ang patahian kung saan mo ginawa ang una mong robot. Ito ang tanging yaman niya. Ang buhay na ito na binuo niya mula sa wala. Hindi niya hahayaang sirain ito ng isang korporasyong walang puso na ang tanging nakikita ay pera. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang determinasyon ay bumalik, mas matindi, mas matatag. Hinawakan niya ang maliit na kamay ni Leo at bumulong sa hangin. Pangako, anak. Hindi ako susuko. Lalaban si Mama. Poprotektahan kita. Poprotektahan ko ang tahanan natin. Kahit sino pa ang kailangan kong harapin. Kinabukasan, maagang gumising si Rina. Pumili siya ng kanyang pinakamatinong damit, isang simpleng puting blusa at itim na pantalon. Inayos niya ang kanyang buhok sa isang mahigpit na pusod. Hindi siya naglagay ng kolorete, maliban sa isang manipis na lipstick. Ang kanyang itsura ay simple, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa tapang. Handa na siya para sa gyera. Sumakay siya ng jeep, bus, at isa pang jeep para marating ang Bonifacio Global City. Ang mundo dito ay ibang-iba sa kinagisnan niyang Quezon City. Ang mga gusali ay gawa sa salamin at bakal, tila mga dambuhalang gustong umabot sa langit. Ang mga taong naglalakad ay abala, nakabihis na mga mamahaling damit, tila walang pakialam sa mundo. Sa wakas, natagpuan niya ang hinahanap niya, ang Sandoval Prime Holdings Tower. Isang toring napakataas at nakakasilaw, na para bang iyon ang sentro ng buong syudad. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Ang lobby ay malamig at malawak, ang sahig ay kumikinang sa sobrang linis. Ang bawat tunog ay may alinggaw. Lumapit siya sa reception desk na gawa sa marmol. Miss, gusto kong makausap ang CEO ninyo, sabi niya, sinisikap na huwag mautal. Tiningnan siya ng babaeng receptionist mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagtatasa at bahagyang paghamak.
Do you have an appointment, ma'am? Tanong nito sa Ingles, na may halong pagkainit. Wala. Pero sabihin mo sa kanya, nandito ang kinatawan ng mga residente mula sa komunidad na gusto ninyong gibain. Mahalaga ito. Matigas ang pagkakasabi ni Rina. Tinaasan siya ng kilay ng receptionist. Kinuha nito ang telepono at bumulong. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang telepono at muling tumingin kay Rina. Ngayon ay may bahid ng pagtataka sa mukha. Sandoval is waiting for you. Nagulat si Rina, ngunit hindi niya ipinahalata. Itinuro ng receptionist ang isang malaking pinto na gawa sa madilim na kahoy sa dulo ng pasilyo. Naglakad si Rina palapit doon, ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang tibok ng kanyang puso ay kumakarera. Ito na. Haharapin na niya ang hari ng palasyong ito. Huminto siya sa harap ng pinto. Bago pa man siya kumatok, dahan-dahan itong bumukas, tila may nag-utos mula sa loob. Ang bumungad sa kanya ay isang malawak na opisina na may malaking bintanang salamin, tanaw ang buong syudad. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo ang isang lalaki. Nakatalikod dito sa kanya, nakatingin sa labas, ang kanyang postura ay irereklamo ng kapangyarihan at otoridad. Dahan-dahan itong humarap. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Rina. Kung ang opisina ay nakakasilaw, ang lalaking kaharap niya ngayon ay nakakabingi sa katahimikan na dala nito. Matangkad, balingkinitan ang pangangatawan na halatang alaga, at nakasuot ng isang kulay abong suit na mas mahal pa yata sa lahat ng ari-arian niya. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos, walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Ngunit ang mga mata nito ang nagpatigil sa paghinga ni Rina. Malamig. Kasing lamig ng sahig na marmol sa lobby. Mga matang tila kayang suriin ang isang tao at hanapin agad ang presyo nito. May isang pamilyar na kislap sa mga matang iyon, isang bagay na hindi niya mailagay sa kanyang alaala, na parang isang imahe mula sa isang malayong panaginip o marahil, isang masamang bangungot. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Impossible. Hindi niya kilala ang taong ito. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ng lalaki, isang ngisi na hindi umabot sa mga mata nito. So, nagsalita ito, ang boses ay kalmado, kontrolado, at puno ng paghamak. Ikaw pala ang kinatawan. Ang paraan ng pagbigkas nito sa salitang kinatawan ay parang isang maruming salita. I'm Ezekiel Sandoval. And you, miss? Itinikom ni Rina ang kanyang mga kamao sa gilid, ang kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Ang sakit na iyon ay nagpagising sa kanya mula sa pagkatulala. Narito siya para lumaban, hindi para matakot. Inangat niya ang kanyang baba. Mercado. Rina Mercado. Matatag niyang sabi, ipinagdiinan ang bawat pantig ng kanyang pangalan. At hindi ko po sasayangin ang oras ninyo, Jimmy Sandoval. Good. Because Jimmy time is worth millions per minute, sagot nito, hindi man lang kumurap. So, state your business. I'm assuming it's about the eviction notice. You got the letter. It's self-explanatory. The 90-day period is more than generous. Ang kawalan nito ng pakialam ay parang gasolinang ibinuho sa nag-aapoy ng galit ni Rina. Hindi po papel na may pirma lang ang pinadala ninyo, Jimmy Sandoval, matapang niyang sinabi, humakbang siya palapit. Ang pinadala ninyo ay isang hatol ng kamatayan para sa aming komunidad. Ang tahanan na tinatawag ninyong property ay buhay namin. Ang redevelopment project ninyo ay ang pagwasak sa lahat ng pinaghirapan namin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rina ang isang kislap ng interes, o marahil ay pagkainis, sa mga mata ni Ezekiel Sandoval. Tiningnan siya nito na parabang isa siyang kakaibang insekto na ngayon lang niya nakita. Miss Mercado, sabi nito, ang boses ay mas bumaba at mas naging mapanganib. Ang tawag dyan ay progreso. May mga kailangang isakripisyo para sa ikaunlad. Ang komunidad ninyo ay nakatayo sa isang lupang ginto. Hindi ko hahayaang manatili itong isang dampa samantalang pwede itong maging isang tor. Ang tor ninyo ay itatayo sa mga abo ng aming mga pangarap, hindi na napigilan ni Rina ang sarili. Mumisi ulit si Ezekiel Sandoval, at sa pagkakataong ito, mas may halong pang-aasar. Naglakad ito palibot sa malaking mesa nitong gawa sa mahogany at umupo sa trono nito, isang silyang balat na mas malaki pa sa sofa ni Rina. Hindi man lang siya inalok na umupo.
Emotions will get you nowhere, Miss Mercado, sabi nito, pinag-cruise ang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Business is business. May legal na karapatan ang Sandoval Prime Holdings sa lupang iyon. May alok kaming financial assistance para sa relokasyon ninyo. Tanggapin ninyo iyon at umalis ng matahimik. That's a final offer. Tumingin si Rina sa lalaking nasa harapan niya, mayaman, makapangyarihan at walang puso. Ito ang halimaw na kailangan niyang talunin. At sa sandaling iyon, sa loob ng malamig at malawak na opisina, sa ilalim ng mapanuring tingin ng hari ng palasyong ito, ang takot ni Rina ay tuluyang naglaho, at napalitan ito ng isang bagay na mas matindi. Isang nagbabagang galit at isang hindi matitinag na determinasyon. Hindi po kami aalis, Jing Sandoval, bulong niya, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang panunumpa. At kung sa tingin ninyo ay madali ninyo kaming maitataboy, nagkakamali kayo. This is not an offer. This is a declaration of war. This is a declaration of war. Ang mga salitang iyon ay naiwang nakalutang sa malamig na hangin ng opisina, kahit pa matagal nang sumarado ang pinto sa pag-alis ng babae. Saglit na katahimikan. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang malayong tunog ng trapiko mula sa ibaba. Napabuga ng hangin si Ezekiel Sandoval. Hindi galit kundi pagkainis. Isang abala. Isang maliit na bato sa kanyang perpektong dinisenyong daan. Inayos niya ang kanyang mamahaling necktie at bumalik sa pagkakaupo sa kanyang tronong silya. Ganoon lang iyon. Isang problema at may solusyon. Laging may solusyon. Ang tapang ng babaeng iyon, isang boses na kasing kinis ng seda ang bumasag sa katahimikan. Inangat ni Zeke ang kanyang tingin. Nakatayo sa may gilid ng kanyang mesa si Isabel Vicencio, ang kanyang maganda at perpektong fiance. Nakasuot ito ng isang pulang-pulang bestida na bumabagay sa kanyang maputing balat, ang isang kamay ay nakahawak sa isang baso ng tubig, ang isa na may marahang humahaplos sa balikat ni Zeke. Ang bawat kilos ni Isabel ay kalkulado, elegante, at laging may pinapahiwatig. Tapang o kamangmangan, malamig na sagot ni Zeke, kinuha ang baso at uminom. Ang lamig ng tubig ay hindi sapat para palamigin ang iritasyon sa kanyang sistema. Mula sa intercom sa kanyang mesa, isang malakas at makapangyarihang boses ang umalinggaw, puno ng otoridad na hindi maaring suwayin. Ezekiel, what was that commotion? Is everything under control? Ang boses ng kanyang ama, si Don Ricardo Sandoval, ang nag-iisang tao na nakakapagpakunot ng noo ni Zeke. Pinindot ni Zeke ang isang buton. Everything is fine, father. Just a minor issue with one of the residents. Minor issue, ulit ng ama, may pahiwatig ng pagdududa. I heard shouting. Huwag mong sabihing ipinapakita mo na naman ang kahinaan mo, Ezekiel. Ang proyektong iyan ang magpapatatag sa pangalan natin. Walang puwang para sa pagkakamali. O para sa sentimiento. Napatikom ang panga ni Zeke. Kahinaan. Ang paboritong salita ng kanyang ama. I understand, father, sagot niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. The situation is handled. Ilang segundo ng katahimikan bago muling tumunog ang intercom. Good. We will proceed with the dinner with the Vicencios as planned. Don't be late. At pagkatapos katahimikan. Napahilig si Zeke sa kanyang silya, ipinikit ang mga mata. Ito ang mundo niya. Isang hawlang ginto na may mga rehas na gawa sa tungkulin at ekspektasyon. Ang Bonifacio East Urban Redevelopment Project ay hindi lang isang proyekto, ito ang pagsubok sa kanya ng kanyang ama. Ang kasal niya kay Isabel ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, isa itong pagsasanib puwersa ng dalawang makapangyarihang pamilya, isang estratehiyang magliligtas sa Vicencio Group mula sa pagkalugi at magpapatibay sa imperyo ng mga Sandoval. Bawat galaw niya ay nakaplano. Bawat desisyon ay may katumbas na milyon-milyon. At ang babaeng iyon, si Rina Mercado, ay isang hindi inaasahang variable sa kanyang perpektong equation. Naalala niya ang itsura nito kanina. Simpleng puting blusa, itim na pantalon. Walang alahas, walang anumang bahid ng karangyaan. Pero ang mga mata nito ay nag-aalab. Hindi takot ang nakita niya roon, kundi isang matigas na pagsuway. Isang uri ng tapang na hindi niya madalas makita sa kanyang mundo, kung saan lahat ay kayang bilhin at lahat ay may presyo.
Huwag mo na siyang isipin, Zeke, sabi ni Isabel. Ang kanyang mga daliri ay marahang minasahe ang sentido ni Zeke. She's just desperate. All of them are. They will make noise, they will protest, but in the end, they will take the money. They always do. Tumango si Zeke, pero hindi siya mapakali. May kung anong hindi tama. Anong hitsura niya, tanong niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Isabel. Sino? Iyong babae. Tumingin si Isabel sa salamin sa pader, inaayos ang kanyang lipstick. Mukhang palaban. Payat. Ordinaryo. Bakit mo natanong? Umiling si Zeke. Wala. May kung ano lang sa mukha niya parang pamilyar. Tumingin si Isabel sa kanya mula sa salamin, ang mga mata ay naniningkit. Pamilyar? Baka naman isa sa mga nag-apply na trabahador dito dati. O baka kamukha ng isang artista sa hapon serye. Hindi. Iba, sabi ni Zeke, pilit na inaalala. Saan niya nakita ang mga matang iyon? Ang paraan ng pagtayo? Ang pag-angat ng baba kapag hinahamon? Sinubukan niyang halungkatin ang kanyang alaala, mga business meetings, mga social gatherings, mga mukha ng mga kalaban sa negosyo. Wala. Hindi siya nababagay sa alinman sa mga iyon. Ang pakiramdam ay parang isang salitang nasa dulo na ng iyong dila pero hindi mo masabi. Nakakainis. Iwinaksi niya ang isiping iyon. Isa itong distraksyon. Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang proyekto. Ang kasal. Ang pagpapatunay sa kanyang ama na hindi siya mahina. You're right. She's not important, sabi ni Zeke, tumatayo. Inayos niya muli ang kanyang damit, isinuot ang kanyang maskara ng isang walang pakialam na si. Tumingin siya sa malawak na bintana, sa syudad na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga gusali, mga sasakyan, mga tao, lahat ay parang mga piyesa sa isang chessboard. At siya ang hari sa kanyang palasyo. Humarap siya kay Isabelle, na ngayon ay nakangiti na sa kanya, isang perpektong ngiti na handa ng humarap sa mga kamera. Let's get ready for dinner, sabi ni Zeke. We have a merger to celebrate. Of course, darling, sagot ni Isabel, isinukbit ang braso nito sa kanya. Habang naglalakad sila palabas ng opisina, lumingon si Isabelle. Paano na pala iyong babae? Iyong. Rina. Huminto si Zeke sa may pintuan, hindi man lang lumingon. Ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon na para bang nag-uutos lang na magtapon ng basura. Ayusin mo na siya. Pabalik sa kanyang mundo, ang bawat ugong ng jeep, ang bawat sigaw ng trooper, ang bawat alikabok sa hangin ay tila mas pamilyar at mas totoo kaysa sa malamig at artipisyal na katahimikan ng opisina ni Ezekiel Sandoval. Ngunit sa ilalim ng init ng hapon, ramdam ni Rina ang lamig ng pagkatalo na bumabalot sa kanyang puso. Ang mga salita nito ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, emotions will get you nowhere. Business is business. Ayusin mo na siya. Hindi, mali. Hindi siya natalo. Nagsisimula pa lang ang laban. Ito ang sinabi niya sa sarili, paulit-ulit, na parang isang dasal. Kailangan niyang maniwala rito. Dahil sa pagbaba niya sa jeep at pagtapak sa kanilang pamilyar na eskinita, sasalubong sa kanya ang mga matang puno ng pag-asa. Mga matang nakatingin sa kanya bilang kanilang tagapagligtas. At hindi nga siya nagkamali. Nag-aabang na ang mga kapitbahay niya sa labas ng kanyang patahian. Si Aling Nena, si Mang Cardo, si Aling Celia, lahat sila ay naroon, ang mga mukha ay puno ng pag-aabang. Rina, kumusta? Anong sabi? Bungad agad ni Mang Cardo. Huminga ng malalim si Rina, itinago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Ikinuwento niya ang nangyari, ngunit sa isang bersyon na sinala na. Inilarawan niya ang Isihi bilang isang taong bato, walang pakialam sa kanilang kalagayan. Hindi niya binanggit ang kakaibang pamilyaridad sa mukha nito, isa iyong distraksyon na hindi niya kailangan ngayon. Hindi siya makikinig sa pakiusap pagtatapos niya, sinisikap na maging matatag. Pero ipinakita natin sa kanya na hindi tayo susuko. Ito pa lang ang simula. Kailangan nating magkaisa. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi pera ang laging nananalo. Kahit paano, nabuhayan ng loob ang kanyang mga kapitbahay. Nagpasya silang mag-organisa ng isang maliit na fundraising sa darating na Sabado.
Magbebenta sila ng kakanin, luma at donasyong gamit, kahit ano para makalikom ng pondo para sa mga posibleng gastusin sa legal na laban. Maliit na hakbang pero isang hakbang pa rin. Isang simbolo na sila ilalaban. Nang dumating ang Sabado, ang kanilang maliit na kalsada ay napuno ng buhay. May mga mesang nakahilera, puno ng biko, puto at pansit na niluto ng mga kababaihan. May mga batang nagtatakbuhan, naglalaro ng habulan. Sa gitna ng lahat, ang pinakamasaya sa lahat ay si Leo. Mama, tingnan mo. Nakabenta ako ng 3 turon, masiglang sigaw ni Leo, iwinawasiwas ang maliit na alkansya nitong gawa sa lata. Napangiti si Rina. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Ang ngiting ito. Ang tawang ito. Ang munting mundong ito kung saan ang kaligayahan ay kasing simple ng isang matamis na turon. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. Ang galing-galing naman ng salesman ko, puri niya. Sige na, maglaro ka muna. Pero huwag kang masyadong magpapapawis, ha? Opo, mama, sagot nito at muling tumakbo para makipaglaro sa mga kaibigan. Pinanood ni Rina ang kanyang anak. Ang puso niya ay puno ng pagmamahal at kaunting pag-asa. Marahil, sa pagkakaisa nila, may pag-asa pa. Marahil, may himalang mangyayari. Ngunit ang mga himala ay mailap. At ang tadhana, kung minsan, ay malupit. Nasa kalagitnaan ng masayang tawanan at habulan ng biglang huminto si Leo. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakakilabot na putla. Ang mga kaibigan niya ay huminto rin, nagtataka. Leo! Ayos ka lang, tanong ng isang kalaro. Hindi sumagot si Leo. Ang mga mata niya ay nanlalaki, puno ng pagkalito at takot. At pagkatapos, sa isang iglap na walang anumang babala, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Isang nakabibinging tunog ng pagbagsak. Ang masayang ingay ng kalsada ay biglang namatay. Lahat ng mata ay napunta sa maliit na katawan na nakahandusay sa semento. Parang tumigil ang oras para kay Rina. Sa isang segundo, nakatayo lang siya roon, hindi maproseso ang nakikita. At sa susunod na segundo, isang sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang sigaw na puno ng purong takot. Ay! Tumakbo siya, itinutulak ang sinumang nakaharang. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak. Leo! Anak, gumising ka. Leo! Tinatapik niya ang pisngi nito, ngunit walang reaksyon. Ang katawan nito ay malambot at walang buhay. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo, isang magulong sunod-sunod na mga imahe at tunog. Ang sigawan ng mga kapitbahay. Ang pag-aalok ng tulong ni Mang Cardo sa kanyang tricycle. Ang mabilis na biyahe papuntang ospital, yakap-yakap niya ang kanyang anak, ang kanyang mga luha ay tumutulo sa walang malay na mukha nito. Ang malamig na pasilyo ng emergency room. Ang amoy ng antiseptic. Ang mga nurse at doktor na mabilis na kumikilos, tinutulak ang stretcher ni Leo papasok sa isang silid na hindi niya pwedeng pasukin. Naiwan siyang mag-isa sa labas, nakasandal sa pader na kulay puti. Ang kanyang mga damit ay may bahid ng alikabok mula sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso, isang nakakabinging tambol sa katahimikan ng kanyang pag-iisa. Nagdasal siya. Nagdasal siya ng paulit-ulit na para bang ang bawat salita ay isang hibla ng lubid na humihila sa kanyang anak pabalik mula sa kung anumang kadiliman ito napunta. Lumipas ang isang oras na parang isang taon. Sa wakas, isang doktor ang lumabas. Isang lalaking nasa katanghalang gulang, ang mukha ay seryoso at pagod. Kayo po ba ang ina ni Leo Mercado? Tumayo si Rina, ang kanyang mga binti ay parang gulaman. Opo, ako po. Kumusta po siya, Dok? Ayos lang po ba siya? Pagod lang po ba siya? Ang mga tanong ay sunod-sunod na lumabas sa kanyang bibig, desperadong naghahanap ng kasagutan na gusto niyang marinig. Ngunit ang mukha ng doktor ay hindi nagbago. Nagkamalay na po siya at stable na sa ngayon. Pero nag-atubili ito. May mga ginawa po kaming paunang pagsusuri sa kanyang dugo. At may nakita kami na hindi pangkaraniwan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Rina. Ano po iyon? Kailangan pa natin ng mas masusing pagsusuri, pero ang mga paunang resulta ay tumuturo sa isang uri ng rare blood disorder. Aplastic anemia.
Isang kondisyon kung saan ang bone marrow niya ay hindi nakakagawa ng sapat na bagong blood cells. Hindi naintindihan ni Rina ang lahat ng salita, ngunit naintindihan niya ang bigat sa boses ng doktor. Gamot po, may gamot po ba dyan? May mga treatment, tulad ng blood transfusions, para ma-manage ang symptoms, malumanay na paliwanag ng doktor. Pero para sa isang tuluyang lunas, lalo na sa mga kasong tulad nito, ang pinakamabuting opsyon ay isang bone marrow transplant. Transplant. Ang salitang iyon ay parang isang dayuhang salita. At para maging matagumpay ang transplant, pagpapatuloy ng doktor, at ang mga sumunod niyang salita ang tuluyang gumuho sa mundo ni Rina. Ang pinakamataas na tsansa ay manggagaling sa isang compatible donor. Kadalasan, ang best match ay isang kapatid o ang kanyang mga biological parents. Biolohikal na magulang. Natulala si Rina. Ang ingay ng ospital ay biglang naglaho. Wala siyang marinig kundi ang isang matinis na ugong sa kanyang mga tainga. Biological parents. Siya. At ang ama. Ang ama na hindi kilala ni Leo. Ang ama na hindi alam na may anak ito. Ang lalaking huli niyang nakita sa isang malamig na opisina, ang lalaking nagtatangkang sirain ang kanilang buhay. Ezekiel Sandoval. Ang katotohanang iyon ay parang isang malaking sampal. Ang tadhana ay naglalaro ng isang malupit na biro. Ang lunas sa sakit ng kanyang anak ay nasa mga kamay ng mismong taong kanyang kaaway. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon, tulala, pagkatapos umalis ng doktor. Ang tanging nagpagising sa kanya ay ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Aling Nena, nangungumusta. Hindi siya nakasagot. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Nanginginig ang mga kamay, inilabas niya mula sa isang nakatagong bulsa ang isang papel na lukot na, isang business card. Ang business card na ibinigay sa kanya ng sekretarya sa Sandoval Prime Holdings na niyupi niya sa galit kanina. Dahan-dahan, pinakinis niya ito sa kanyang palad. Nakasulat doon sa maliliit at eleganteng letra. Ezekiel Sandoval, Chief Executive Officer, Sandoval Prime Holdings. At sa ilalim, isang numero ng telepono. Tinitigan niya ang numero. Ito ang kanyang huling baraha. Ang kanyang pagsuko. Ang paglunok sa lahat ng kanyang pride, galit at puot. Para kay Leo. Lahat para kay Leo. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang bawat numero sa kanyang telepono. Inilapit niya ito sa kanyang tainga. Isang ring. 2. 3. Sa bawat ring, ang kanyang puso ay dumadagundong, gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa wakas, isang pag-click. At isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na malamig, formal at pamilyar sa kasasama. Sandoval. Ang hapunan kasama ang mga Vicencio ay nagpapatuloy tulad ng inaasahan, isang perpektong pagtatanghal ng kapangyarihan at yaman. Ang mesa ay puno ng mga pagkaing halos hindi na binibigkas ang pangalan, ang alak ay nagkakahalaga ng katumbas ng sweldo ng isang ordinaryong empleyado sa isang taon, at ang usapan ay maingat na umiikot sa mga numero, porsyento, at ang pagsasanib puwersa ng Sandoval Prime Holdings at Vicencio Group. Nakaupo si Ezekiel Sandoval sa tabi ni Isabel, ginagampanan ang kanyang papel ng walang mali. Nakikinig siya sa ama ni Isabel na si Don Amadeo, tumatango sa tamang oras, ngumingiti kapag kinakailangan. Ngunit ang kanyang isipan ay wala roon. Ang imahe ng babaeng iyon, si Rina Mercado, at ang kanyang nagbabagang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang alaala. This is a declaration of war. Isang nakakatawang banta, pero may kung anong kumakapit sa kanyang isipan, isang bagay na hindi niya maalis. Zeke, Jipay boy, you seem distracted, puna ni Don Amadeo, itinaas ang kanyang kopita ng alak. Is everything alright with the Bonifacio East project? I heard there's some resistance. Ngumiti si Zeke, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Just a small procedural hiccup, Don Amadeo. Nothing we can't handle. The project is well on track. Good, sabi ng matanda. This merger is crucial for all of us. Sa gitna ng usapan tungkol sa mga stock at shares, biglang nag-vibrate ang telepono ni Zeke sa kanyang bulsa. Karaniwan, hindi niya ito pinapansin sa ganitong mga okasyon, ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong nag-udyok sa kanya na tingnan ito.
Isang hindi rehistradong numero. Babaliwalain na sana niya ito nang biglang maalala niya. Ang numero ng opisina niya ay pampubliko. Marahil isa sa mga kontratista. O isang desperadong residente na susubok muli ng kanyang swerte. Sa halip na patayin, sinagot niya ito. Sandoval, sagot niya, ang boses ay matigas at walang pasensya. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya, isang tunog ng pag-aalinlangan at pagod. At pagkatapos, isang boses na pamilyar na sa kanya ngayon. Sandoval, si Rina Mercado po ito. Kumunot ang noo ni Zeke. Anong kailangan mo? I told you Dumas' decision is final. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Narinig niya ang isang nanginginig na paghinga. Kailangan ko po kayong makausap. Hindi po tungkol sa bahay. Iba po ito. Importante. May kakaiba sa boses nito. Ang tapang at galit na narinig niya kanina sa opisina ay nawala, napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas nakakakilabot, purong desperasyon. I'm in a meeting, malamig niyang sagot. Please, pagmamakaawa nito at ang salitang iyon ay parang isang basag na salamin. Kahit 10 minuto lang. Maghihintay po ako kahit saan. Kahit kailan. Pakiusap. Tumingin si Zeke kay Isabel na nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Tumingin siya sa kanyang ama na ang mga mata ay nagbababala. Isang bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabing ibaba ang telepono. Isa itong bitag. Isang pag-aaksaya ng oras. Ngunit ang desperasyon sa boses nito ay totoo. Fine, napabuntong hininga siya. There's a coffee shop near the office building, the Daily Grind. Be there in 30 minutes. If you're a minute late, I'm leaving. Ibinaba niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Who was that, darling? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay matamis ngunit ang mga mata ay mapanuri. Urgent matter from the office, pagsisinungaling ni Zeke, tumatayo. I have to step out for a moment. Please excuse me, Don Amedio, father. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang naglakad palabas, ang isipan ay puno ng mga tanong. Ano ang gusto nito? Pera. Kung pera lang, bakit ganoon na lang ang desperasyon sa boses nito? Pagdating niya sa The Daily Grind, halos walang tao. Ang amoy ng kape ay mabango, ngunit ang kapaligiran ay malungkot. Sa isang sulok, nakaupo si Rina Mercado. Ibang-iba ang itsura nito ngayon. Kung kanina sa opisina ay mukha itong isang sundalong handa sa gyera, ngayon ay mukha itong isang sundalong galing sa isang madugong laban at natalo. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ang kanyang mga mata ay namumugto at mapula, at ang kanyang mga balikat ay nakakrus, na para bang pasan niya ang buong mundo. Wala na ang tapang. Ang natira ay purong pagdurusa. Umupo si Zeke sa tapat niya, hindi nag-abala na mag-order. You have 10 minutes. What is this about? Tumingin sa kanya si Rina, at sa mga mata nito, nakita ni Zeke ang isang emosyon na hindi niya inaasahan, isang halo ng galit, hiya, at isang nakakabaliw na sakit. Sandoval. Nagsimula siya, ang boses ay nanginginig. May sasabihin ako sa inyo. At kailangan kong pakinggan ninyo ako hanggang sa matapos. Napairap si Zeke. Just get to the point. Huminga ng malalim si Rina, tila nag-ipon ng lakas. Tinitigan niya si Zeke ng diretso sa mga mata. 7 taon na ang nakalipas may isang gabi. Sa isang bar sa Malete. Umuulan ng malakas noon. Kumunot ang noo ni Zeke. Anong kinalaman nito? I don't have time for stories. Lasing na lasing ka noon, pagpapatuloy ni Rina, hindi pinapansin ang kanyang pagkainip. Mag-isa ka lang. Sabi mo, winasak ng ama mo ang buhay mo. Pinaghiwalay ka niya sa babaeng mahal mo dahil mahirap lang daw ito. Nagalit ka. Nagwala ka. At ako ang bartender na nakarinig ng lahat ng iyon. Parang may isang pamilyar na kampanang tumunog sa isipan ni Zeke, isang malayong alaala na matagal na niyang ibinaon. Ang sakit ng gabing iyon. Ang galit. Ang alak. Nagkwento ka. Nakipag-usap ako. Naawa ako sa'yo, tuloy ni Rina, ang boses ay naging isang bulong. At nang magsara na ang bar, hindi mo na kayang tumayo. Hinatid kita sa apartment ko na malapit lang doon para magpahinga at may nangyari.
Natigilan si Zeke. Tinitigan niya si Rina, sinusubukang hanapin ang anumang bakas ng pagsisinungaling sa mukha nito. Ang kanyang isipan ay mabilis na bumabalik sa nakaraan, sa isang malabong gabi na puno ng anino at pagsisisi. Naaalala niya ang isang mukha, isang boses, isang pakiramdam ng panandaliang pag-unawa sa isang estranghero. Ngunit ang lahat ay malabo, nababalot ng ulap ng alak. "What are you trying to say?" tanong niya, ang boses ay mababa at nagbababala. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Rina. "Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ka na nagpakita. Hindi mo na ako naaalala. At ako pagkalipas ng ilang linggo, nalaman kong buntis ako." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Zeke na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. "That's impossible," bulong niya, umiiling. "That's a lie." "Sana nga kasinungalingan lang," humikbi si Rina. "Sana nga hindi na lang kita tinulungan ng gabing iyon. Sana hindi na lang kita nakilala." "You're a liar," sabi ni Zeke, ang kanyang boses ay tumataas, ang kanyang pagkagulat ay napapalitan na ng galit. Nakita na niya ang ganitong mga eksena sa mga pelikula. Isang desperadong babae na naghahanap ng pera. Ito ba ang declaration of war mo? Blackmail? How much do you want? 1,000,000? 5? Sabihin mo ang presyo mo. Umiling si Rina, mas maraming luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. "Hindi mo naiintindihan." "Oh, understand perfectly," sigaw ni Zeke, hindi na napigilan ang sarili. Napatayo siya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. "You're a scheming, gold-digging fraud. Aalisin ko ang bahay mo at ngayon gagawa ka ng isang napakababang kwento para makakuha ng pera mula sa akin." How pathetic. Ang bawat salita ay parang isang latigo, ngunit sa halip na sumuko, isang biglaang pagbabago ang nangyari kay Rina. Ang kanyang pag-iyak ay huminto. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng sakit, ay nag-alab muli sa galit, isang galit na mas matindi pa kaysa sa nakita niya sa opisina. "Pathetic," ulit niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. "Gusto mong makita kung ano ang pathetic, Ging Sandoval?" Kinuha niya ang kanyang bag mula sa loob, inilabas niya ang isang brown na sobre at ibinato ito sa mesa. Kumalat ang laman nito, mga papel mula sa ospital, mga resulta ng laboratorio, mga reseta. "Basahin mo," utos niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Nag-atubili si Zeke, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na kunin ang isang papel. Ito ay isang medical abstract. Patient name, Leo Mercado. Age, 7 years old. At sa ilalim, ang diagnosis, aplastic anemia, severe. "Ang anak ko may sakit siya," sabi ni Rina, ang bawat salita ay puno ng bigat. "Kailangan niya ng bone marrow transplant para mabuhay." Tumingin si Zeke mula sa papel pabalik sa kanya, ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis, hindi sa galit, kundi sa isang hindi maipaliwanag na takot. "At ikaw ang ama niya," sabi ni Rina. "Ang anak natin ay mamamatay, Ezekiel Sandoval." Itinaas niya ang kanyang baba, ang luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng isang inang handang gawin ang lahat. "Hindi ko kailangan ang pera mo. Kailangan ko ang dugo mo. Hindi ko kailangan ang pera mo. Kailangan ko ang dugo mo." The words hung in the sterile air of the coffee shop, sharper than any knife, heavier than any lie. They struck Ezekiel Sandoval with a force he never anticipated, leaving him breathless and mute, while the woman before him, Rina Mercado, stared at him, her eyes perfect, agonizing blend of hatred and supplication. His first reaction was denial. A strong, violent denial that came from the very core of his being. "No," he said firmly, his voice almost whisper. "That's not true. Impossible. Really? Because it doesn't fit into your perfect life." Rina retorted bitterly. "Because I'm just a lowly seamstress and you're the great C. Believe me, Jim Sandoval, if I had choice, I would rather face in my son's illness alone than ever see your face again." Each word was a blow. Zeke's world, which moments ago was stable and under his control, was suddenly shaken.
He looked again at the papers on the table, the hospital letterhead, the terrifying medical terms. It was one thing to dismiss a woman's claim, it was another to dismiss child's medical records. He sank back into his chair, his mind racing, trying to piece together the fragmented, alcohol-soaked memories of a night 7 years ago. The rain. The bar. The anger. The unfamiliar face of a woman who had listened. He had been so lost, so consumed by his own misery. It was a night he had tried hard to forget. A night he thought he had successfully buried. This is a trick, he accused, his voice lacking the conviction it had moments before. A very elaborate, very cruel trick. Is it? Rena shot back, her voice breaking. Then prove me wrong. I'm not asking you to believe me. I'm asking you to take a test. A test. For the sake of a child's life. Or are you too much of a coward to face the truth? The word coward struck a nerve. It was the same word his father used. The air between them was thick with tension. Zeke stared at her, at the raw, unfiltered desperation in her eyes. There was no scheme, no cunning plan visible on her face. Only a mother's terror. Finally, he spoke, his voice low and defeated. Fine. I'll take the test. But on envy terms. In the Elabdinway doctors. And absolute secrecy. No one is to know about this. Not Dinway family, not Dinway fans, no one. Is that clear? Rena nodded, a flicker of relief passing through her exhausted features. Clear. Just make it fast. Every day counts. The next few days were the longest of Rena's life. The agreement was made. The samples were taken in a discreet, private clinic in part of the city she had never been to before. The entire process was cold, impersonal, and humiliating. Zeke was there, but he wasn't. He stood a few feet away, his arms crossed, his face a mask of stone. He didn't speak to her. He didn't even look at her. They were two strangers bound to a terrible secret, moving like ghosts through a sterile, white facility. After it was done, she returned to the only world that mattered, the hospital. She spent her days and nights by Liu's side. She watched him sleep, his small face pale against the white pillows. She read him stories, her voice often cracking as she tried to keep it steady. She held his hand, memorizing the feel of his small fingers in hers, terrified that it was a sensation she might soon lose. The hospital became her universe. The rhythmic beep of the monitors was her clock. The smell of antiseptic was the air she breathed. Hope and fear were her constant companions, wrestling for control of her heart. Every time her phone rang, she would jump, her heart pounding. It could be Zeke. It could be the results. One afternoon, while she was wiping Liu's forehead with damp cloth, her phone buzzed. It was a call from Isabel Vicencio. Rena's hand tightened on the phone. She let it ring, her jaw clenched. The call ended, and a text message immediately followed. Rena, this is Isabel. I know you and Zeke have spoken. I just want to make sure everything is okay. I hope you're not causing him any trouble. The message was polite, but the threat underneath was as clear as glass. Rena's fingers trembled with anger. She typed a curt reply, "Have no business with you." She blocked the number. She had no energy for this. Her entire being, every ounce of her strength, was focused on Liu. 2 days later, the call she had been waiting for finally came. It was an unknown number, the same one Zeke had used to set up the clinic appointment. Her heart leaped into her throat. "Hello," she answered, her voice a hoarse whisper. "The results are in," said the voice on the other end. It was Zeke. His voice was different. The cold arrogance was gone, replaced by something she couldn't identify. It was flat, hollow. "Meet me. Same place. Now." The line went dead. Rena felt a wave of dizziness.
This was it, the moment of truth. She kissed Liu's sleeping forehead, whispered promise that she would be back soon, and rushed out of the hospital, her legs feeling like they were made of lead. She found him at the same corner table in the same empty coffee shop. He was already there, staring into a cup of coffee he hadn't touched. The late afternoon sun cast long shadows across the room, making his face look grim and tired. He looked like he hadn't slept in days. She sat down, her hands clasped tightly in her lap to stop them from shaking. She didn't speak. She just waited. He didn't look at her. He simply pushed a thick, sealed manila envelope across the table. Her name was typed on it, Rina Mercado. Her breath hitched. She stared at the envelope. Inside it was her entire future. Inside it was Liu's life. Her fingers trembled as she reached for it, her nails fumbling with the seal. She pulled out a single sheet of paper, her eyes scanning the technical jargon she didn't understand, searching for the only words that mattered. And then she saw it, a line at the bottom, in bold, stark letters. Probability paternity, 99.9%. The air left her lungs in a rush. A sob escaped her lips, a sound of relief, of pain, of vindication. It was true. All of it. She looked up at Zeke. He was finally looking at her, and for the first time, the mask was gone. The coldness, the arrogance, the disdain, it had all vanished. In its place was a raw, profound shock. He looked like a man who had just seen his entire world shatter into a million pieces right before his eyes. He stared at her, his eyes wide with a terrifying new understanding. He wasn't looking at a scammer or a gold digger anymore. He was looking at the mother of his child. "What tea?" he began, his voice raspy, broken. "What do we do now? What do we do now?" The question echoed in the hollow space of Ezekiel Sandoval's mind long after he had left the coffee shop. It followed him back to his car, through the congested streets of the city and into the silent, marble-floored lobby of his condominium. He felt like a stranger in his own life. The man who had walked into the coffee shop an hour ago was not the same man who walked out. The sad result, that single sheet of paper with its code, irrefutable percentage, had acted as a key, unlocking a door to a past he had forced himself to forget and a future he had never, in his wildest nightmares, imagined. A son. He had a son. A 7-year-old boy with a rare blood disease was his son. The reality was too monumental, too staggering to fully comprehend. His world, once a meticulously constructed skyscraper of ambition, duty, and control, now felt like it was built on a fault line, trembling on the verge of collapse. He spent the night staring at the city lights from his penthouse window, glass of expensive whiskey untouched in his hand. He replayed the scene with Rina in his mind, the desperation in her eyes, the tremor in her voice, the fierce, protective love of a mother. And he replayed the hazy memories of that rainy night 7 years ago. He remembered the bitterness, the self-pity, the suffocating weight of his father's expectations. He had been a different man then, younger, more reckless, broken, a lost love he was forced to abandon. Rina Mercado had been casualty of his weakness. And their son was the consequence. The next day, Zeke did something he had never done before. He cancelled his morning meetings. He told his secretary he was feeling unwell. Then, he drove to the public hospital where Rina had told him Liu was confined. He didn't go inside at first. He just sat in his car in the crowded parking lot, watching the endless stream of people coming and going, people whose lives were a world away from his own. This was her world. This was his son's world. Finally, mustering courage he didn't know he possessed, he got out of the car. He felt conspicuously out of place in his tailored suit, a stark contrast to the worn-out clothes and worried faces around him. He found the pediatric ward and, from the distance, he saw the room number Rina had given him. He stood beside the doorway, hidden from view.
Through the small glass panel on the door, he saw him for the first time. The boy was small for his age, his skin pale, his dark hair framing a face that was peacefully asleep. A nail line was attached to his small hand. Zeke's breath caught in his throat. He saw the faint outline of his own jaw in the boy's face, the same shape of his nose. It was like looking at a ghost of himself, a reflection from a life he never knew he had. A wave of an emotion he couldn't name, not guilt, not regret, but something deeper, something primal, washed over him. It was a strange, terrifying, and overwhelming connection. He couldn't bring himself to go in. Not yet. He turned and walked away, his heart pounding chaotic karakivan against his ribs. He found Rina at the hospital canteen, stirring a cup of instant coffee she probably couldn't even taste. She looked up as he approached, her eyes widening in surprise. "Anong ginagawa mo dito?" she asked, her voice wary. I came to see him," Zeke admitted, his voice barely a whisper. He sat down opposite her, the plastic chair feeling small and flimsy beneath him. The air between them was awkward, charged with 7 years of silence and a lifetime of unspoken words. "The doctor said they've found a preliminary match." Rina said, her gaze fixed on her coffee cup. "They need to run more tests, but they're hopeful." Zeke just nodded, unable to form a coherent sentence. "They also said D." Rina hesitated, her voice dropping. "They also said it's expensive. The transplant, the aftercare, it's D." "Don't worry about the money," Zeke said immediately, the words coming out more forcefully than he intended. It was the one thing he could control, the one area where he was king. "I'll take care of everything. All of it, just tell me what needs to be done." Rina looked at him, really looked at him, and for a fleeting moment, the wall of anger and resentment between them seemed to crack. She saw not the arrogancy, but confused, overwhelmed man grappling with reality he was not prepared for. She gave a small, almost imperceptible nod. It was truce. A fragile, unspoken truce, born out of a shared, desperate need to save their son. But secrets, especially in Zeke's world, had a way of not staying secret for long. His sudden changes in behavior, cancelled meetings, unexplained absences, and a constant, distracted air, did not go unnoticed. Especially not Tita Isabel Vicencio. Isabel was no fool. She was a product of the same ruthless, high-stakes world as Zeke. She knew that in their circle, love was a luxury and marriage was a strategy. Her family's survival depended on this union. Zeke's sudden distraction felt like a threat, and she was not one to leave a threat unexamined. She did what anyone in her position would do. She hired a private investigator. The results came back faster than she expected. A set of photographs delivered in a discreet brown envelope. Isabel sat in the plush leather seat of her car, parked a block away from the public hospital. She stared at the glossy photos, her perfectly manicured nails digging into the steering wheel. The first photo was of Zeke, standing awkwardly in the hospital corridor. The second, and more damning, was of him sitting at a canteen table, talking with a plain, tired-looking woman. The investigator had helpfully identified her, Rina Mercado. The same woman who had stormed into Zeke's office. The same woman she had texted. Isabel's mind worked quickly, connecting the dots. The urgent matter from the office. The sudden secrecy. The visits to a public hospital. The woman. It all pointed to one unacceptable conclusion. A cold, calculated fury settled in her heart. This wasn't just about infidelity. This was about complication, a loose end that could unravel everything she and her family had worked for. Rina Mercado and whatever secret she held was not just a threat to her heart, it was a threat to the Vicencio Group's very existence. Her beautiful face hardened into a mask of cold determination. She picked up her phone. She didn't call Zeke. She didn't call her father. She scrolled through her contacts to each name saved under press, special projects.
a notorious gossip columnist who owed her favor. "Hello, Marco," she said, her voice as smooth and sweet as honey. "I have a story for you. A big one. About our beloved Ezekiel Sandoval." A few days later, Zeke found the courage to enter Liu's room. Rina was there, and she simply nodded and gave them space. He sat on the chair beside the bed. Liu was awake, his large, curious eyes watching Zeke. "Hello," Zeke said, his voice soft, afraid he might break the fragile boy. "Hello po," Liu replied, his voice small. He looked at Zeke, his head tilted. "Are you a doctor?" Zeke managed a small smile. "No. I'm a friend of your mom." Liu seemed to accept this. He held up his worn-out robot made of fabric scraps. "This is Boltman. He's a superhero." "He looks very strong," Zeke said, genuinely intrigued. For a few minutes, they talked about Boltman's adventures. For the first time in a long time, Zeke felt a strange sense of peace. The world of mergers, stocks, and his father's expectations faded away. There was only this room, and this small, brave boy who was his son. Liu looked at him intently again. "Who are you, really?" he asked, with the simple, direct honesty of a child. Before Zeke could even begin to answer that impossible question, his phone vibrated violently in his pocket. He glanced at the screen, an automatic reflex. A news alert from a major online tabloid had just popped up. His blood ran cold. The headline screamed at him in bold, sensational letters. Zeke Sandoval's shocking secret. Das illegitimate sat with professional gold digger. Underneath was a grainy, long-lens photo of him and Rina at the hospital canteen. His world, which had been trembling, finally shattered. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Rina ng isang maliit, marupok na hibla ng pag-asa. Ang makita si Zeke, ang aroganteng sihi, na minsan niyang kinamuhian, na nakikipag-usap sa kanilang anak ng maihalong pag-aalala at pagkamangha, ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Marahil, sa kabila ng lahat, may liwanag pa sa dulo ng madilim na lagusan na ito. Marahil, para kay Leo, magiging maayos din ang lahat. Pagkatapos umalis ni Zeke, naiwan si Rina sa labas ng silid, nakasandal sa pader. Hinayaan niyang ipikit ang kanyang mga mata, ninamnam ang sandali ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan sa isang pampublikong ospital ay laging panandalian. Mula sa maliit na telebisyon na nakasabit sa sulok ng waiting area, narinig niya ang isang pamilyar na tunog, ang jingle ng isang sikat na showbiz news program. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit nang marinig niya ang isang pangalan, napamulat siya. Ang nakakagulat na balitang ito tungkol sa isa sa pinakakilalang Bachelor G sa bansa, si Ezekiel Sandoval. Biglang kumabog ang dibdib ni Rina. Unti-unti siyang lumingon sa telebisyon. At doon, sa screen, nakita niya ang litrato nila ni Zeke sa kantin ng ospital. Malabo at malayo, ngunit malinaw na sila iyon. Sino nga ba ang misteryosang babaeng ito? Tanong ng host, ang boses ay puno ng peking intriga. Ayon sa aming source, ang babae, na nakilalang si Rina Mercado, isang mananahi, ay matagal nang mailihim na kaugnayan sa bilyonaryong si. At ang mas nakakagulat pa, ang di umano ay bunga ng kanilang pag-iibigan, isang 7 taong gulang na batang lalaki. Nanlamig ang buong katawan ni Rina. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang mga boses sa paligid niya ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Ngunit ayon sa aming mapagkakatiwalaang source, patuloy ng host, ang kwentong ito ay hindi isang love story. Lumalabas na ginagamit di umano ni MS Mercado ang bata upang makakuha ng malaking halaga mula sa pamilya Sandoval. Isang classic case, mga kapuso, ng isang professional gold digger. Gold digger. Ang salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi. Hindi ito totoo. Paano? Sino? Ang salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Hindi. Hindi ito totoo. Paano? Sino? Nagsimula siyang makarinig ng mga bulungan sa paligid niya. Ang mga taong kanina lang ay hindi siya pinapansin, ngayon ay nakatingin sa kanya.
May mga matang mapanuri, mapanghusga. May mga nagbubulungan sa likod ng kanilang mga kamay, ang kanilang mga tingin ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Siya iyon, di ba, narinig niyang bulong ng isang babae sa kanyang kasama. Kawawang Amy Sandoval. Mukhang pera pala. Nanginginig ang mga tuhod ni Rina. Gusto niyang sumigaw na kasinungalingan ang lahat ng iyon. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Agad siyang tumalikod, naglakad papalayo, ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat tingin ay isang parusa. Nagmadali siyang bumalik sa silid ni Leo, isinara ang pinto, at sumandal dito, hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aapoy na galit at kahihiyan. Isabel. Ang pangalan ay lumitaw sa kanyang isipan, malinaw at tiyak. Ang babaeng tumawag sa kanya. Ang fiance. Ito lang ang posibleng may gawa nito. Isang halik ng ahas, isang patalikod na saksak na binalot sa isang matamis na ngiti. Ang eskandalo ay sumabog na parang isang bomba. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kanyang pangalan at ang mukha ni Leo na maingat na binlurid, ngunit sapat na para makilala ng mga nakakakilala sa kanila, ay nasa lahat ng dako, sa telebisyon, sa mga social media, sa mga tabloid. Ang kwento ay perpektong binuo upang gawin siyang kontrabida, ang desperadong babae mula sa mahirap na komunidad na nakakita ng pagkakataon sa isang mayamang lalaki at ginamit ang sariling anak bilang pain. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Nang sinubukan niyang umuwi kinabukasan para kumuha ng mga damit, hinarang siya ng isang kumpol ng mga reporter sa labas ng ospital. Ang mga kamera ay itinutok sa kanyang mukha, ang mga mikropono ay isinuksok sa kanyang bibig. Miss Mercado, totoo po ba ang mga akusasyon? Magkano po ang hinihingi ninyo sa mga Sandoval? Minahal niyo po ba talaga si A. Sandoval o pera lang ang habol ninyo? Ginagamit niyo po ba ang sakit ng anak ninyo para makapangikil? Ang mga tanong ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Hindi siya makasagot. Tinakpan niya ang kanyang mukha at tumakbo, ang mga flash ng kamera ay sumusunod sa kanya na parang mga kidlat. Ang pag-uwi sa kanilang komunidad ay mas masakit pa. Ang mga kapitbahay na dati sumusuporta sa kanya, ngayon ay tinitingnan siya ng may pagdududa. Ang ilan ay umiiwas ng tingin. Ang iba ay nagbubulungan kapag dumadaan siya. Ang pagkakaisa na dati niyang naramdaman ay napalitan ng isang malamig na pag-iisa. At ang pinakamasakit sa lahat, pagdating niya sa kanyang tahanan, sa isinulid ng pangarap, may bumungad sa kanya na isang malaking salita na ipininta sa pader gamit ang pulang spray paint. Gold digger. Napaluhod si Rina sa kalsada, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa salitang iyon. Ang kanyang patahian, ang pamana ng kanyang ina, ang simbolo ng kanyang pagsisikap at dignidad, ay binaboy. Ang kanyang huling kanlungan ay dinungisan. Doon, sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng tingin ng mga mapanghusgang mata, tuluyan siyang bumigay. Humagulgol siya, isang iyak na puno ng galit, sakit, at isang matinding kawalan ng pag-asa. Lahat ay nawala. Ang kanyang reputasyon. Ang tiwala ng kanyang mga kapitbahay. Ang kanyang dignidad. Nang mga sandaling iyon, ang telepono niya ay tumunog. Si Zik. Rina D. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at pagkasuklam. Nakita ko na. I'm sorry, hindi ko alam, hindi ko inasahan. Ano ngayon? Pabalang nasagot ni Rina, ang kanyang boses ay basag at puno ng lason. Ano ngayon, Ying Sandoval? Masaya ka na ba? Ito ang mundo mo, di ba? Isang mundo kung saan kayang-kaya ninyong tapakan at durugin ang mga taong tulad ko. Hindi ko ito ginusto, Rina, maniwala ka di. Huwag mo akong kausapin tungkol sa paniniwala, sigaw niya. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Dahil sa magulo mong buhay. Sana hindi na lang kita nakilala. Sana hindi ka na lang bumalik. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, nagsalita si Zeke, ang boses ay mababa at puno ng isang bagay na hindi pa naririnig ni Rina dati, isang uri ng pagkatalo. Ang ama ko gusto niyang magpatawag ako ng press conference, para itanggi ang lahat. Para sabihing hindi kita kilala at hindi ko anak si Leo. Natigilan si Rina. Ang huling hibla ng lakas sa kanyang katawan ay tila nawala. Itatanggi niya ang sarili niyang anak.
para protektahan ang pangalan. Para protektahan ang negosyo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono, hindi na nagpaalam. Nakatingin siya sa kawalan, ang kanyang isip ay blanko. Ang salitang key gold digger sa kanyang pader. Ang mga akusasyon. Ang pagtalikod ng lahat. At ngayon, ang pagtalikod ng ama ng kanyang anak. Nawala na ang lahat. All is lost. Habang nakaluhod siya roon, sa gitna ng mga guho ng kanyang buhay, muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, isang numero mula sa ospital. Isang nurse. Sinagot niya ito, ang kanyang boses ay walang buhay. Hello? Ines Mercado. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at pag-aalala. Kailangan niyo pong bumalik dito sa ospital ngayon din. Bakit? Anong nangyari? Si Leo po bigla pong bumagsak ang kanyang blood count. Nahihirapan po siyang huminga. Ines Mercado, ang kalagayan niya po lumalala. Ang ama ko gusto niyang magpatawag ako ng press conference para itanggi ang lahat. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Ezekiel Sandoval, ngunit parang laso na sumusunog sa kanyang sariling lalamunan. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak na conference room sa Sandoval Tower, napapaligiran ng kanyang legal team, ng kanyang ama na si Don Ricardo, at ni Isabel, na ang mukha ay isang perpektong maskara ng nag-aalalang fiance. Ang entablado ay nakahanda na. Ang mga script ay nakasulat na. Ang mga reporter mula sa mga pinagkakatiwalaang news outlets ay papunta na. Ang plano ay simple at brutal. Itatanggi niya si Rina, tatawagin niya itong isang oportunista, at ipapahayag niya na ang buong kwento ay isang masalimuot na paninira na idinisenyo para mangikil. Isang malinis na pagputol. Isang sakripisyo para sa mas malaking kabutihan, ang reputasyon ng pamilya at ang tagumpay ng pagsasanib puwersa. Ito ang lohikal na hakbang. Ito ang matalinong desisyon sa negosyo. Ito ang inaasahan sa kanya. Ngunit habang nakatingin siya sa mga nakahandang papel sa kanyang harapan, hindi ang mga salita ang nakikita niya. Nakikita niya ang mukha ni Rina, puno ng sakit at pagtataksil. Nakikita niya ang mukha ng isang maliit na batang lalaki na nagtanong sa kanya, "Sino ka po talaga?" Si Leo. Ang anak niya. Ang kanyang telepono ay biglang tumunog. Si Rina. At ang kanyang sigaw ng galit at sakit ay tumago sa telepono, na parang isang punya na direktang tumama sa kanyang dibdib. At pagkatapos, ang huling mga salita ng nurse mula sa ospital ay umalingaungaw sa kanyang isipan, isang tawag na ginawa niya pagkatapos kausapin si Rina. Bigla pong bumagsak ang kanyang blood count. Nahihirapan po siyang huminga. Isang malamig na takot, mas matindi kaysa sa takot niya sa kanyang ama, ang gumapang sa kanyang buong katauhan. Ezekiel, ano pang hinihintay mo? The press will be here any minute, utos ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay walang pasensya. Ayusin mo ang sarili mo. Maging isang Sandoval ka. Tumingin si Zeke sa kanyang ama. Tumingin siya kay Isabelle, nang umiti sa kanya, isang ngiti na ngayon ay nakikita niya na bilang isang ngiti ng tagumpay. At pagkatapos, tumingin siya sa malaking salamin sa pader, sa kanyang sariling refleksyon. Nakita niya ang isang tsihi na nakasuot ng mamahaling damit. Isang makapangyarihang lalaki. Isang duwag. Ang tanong ni Leo ay bumalik sa kanya. Sino ka po talaga? Sa sandaling iyon, alam na niya ang sagot. Hindi, bulong niya. Anong sabi mo? Tanong ng kanyang ama. Sabi ko, hindi, ulit ni Zeke, mas malakas ngayon. Ibinagsak niya ang script sa mesa. Hindi ko gagawin ito. Ezekiel, sigaw ni Don Ricardo, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Huwag kang mag-eskandalo dito. Ito ang kinabukasan mo. Ang kinabukasan ng pamilyang ito. Anong klaseng kinabukasan ang itatayo sa isang kasinungalingan? Sa pagtalikod sa sarili kong anak, tanong ni Zeke, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon na matagal na niyang ikinubli. That boy is not your future. Isabel is, giit ng kanyang ama. Tumingin si Zeke kay Isabel. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ang ngiti ni Isabelle ay naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Ginawa ko lang kung ano ang kailangang gawin para protektahan tayo, Zeke. Para protektahan tayo. Walang tayo, matigas na sagot ni Zeke. Humarap siya sa kanyang ama. Tapos na ako.
tapos na akong maging kung ano ang gusto ninyo. Tapos na akong maging isang Sandoval. At sa harap ng kanilang mga naguguluhang mukha, tumalikod si Zeke at naglakad palabas ng conference room, hindi pinapansin ang mga sigaw ng kanyang ama na tumatawag sa kanyang pangalan. Tumakbo siya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tumakbo siya palayo sa kanyang mga obligasyon at tungo sa isang bagay na mas mahalaga. Pagdating niya sa ospital, ang eksenang bumungad sa kanya ay isang larawan ng purong pagdurusa. Nakita niya si Rina sa labas ng intensive care unit, nakaupo sa sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa pader, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat tahimik na hikbi. Mukha siyang basag, isang babaeng nawalan na ng lahat. Dahan-dahang lumapit si Zeke. Lumuhod siya sa harap niya. Rina, tawag niya, ang kanyang boses ay malambot. Inangat ni Rina ang kanyang mukha. Puno ito ng luha, galit at pagod. Umalis ka, sabi niya, ang kanyang boses ay walang lakas. Umalis ka na dito. Hindi ka namin kailangan. Rina, I'm sorry di. Huli na ang lahat para sa sorry mo, sigaw niya. Nasa loob siya. Nahihirapan. At kasalanan mo itong lahat. Itinulak niya si Zeke, ngunit ang kanyang mga suntok ay mahina, walang lakas. Hindi umilag si Zeke. Hinayaan niya itong ilabas ang lahat ng sakit. At nang sa wakas ay huminto ito, nang wala nang natirang lakas, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Hinila niya ito palapit at niyakap. Niyakap niya si Rina Mercado sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Sa una, nanigas si Rina. Sinubukan niyang kumawala. Ngunit ang yakap ni Zeke ay mahigpit. At sa init ng yakap na iyon, sa gitna ng kanyang pagguho, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pakiramdam na may karamay siya. At sa wakas, humagulgol siya ng malakas, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Zeke. Ang kanyang mga luha ay bumabasa sa mamahaling tela ng suit nito. Leve, nandito na ako, bulong ni Zeke, hinahaplos ang kanyang buhok. Nandito na ako. Hindi na ako aalis. Lumabas ang doktor mula sa Pareho silang napatayo. N. Sandoval. N. Mercado, sabi ng doktor, ang kanyang mukha ay seryoso. His condition is critical. We need to perform the transplant as soon as possible. We can't wait any longer. Gawin ninyo, mabilis na sabi ni Zeke. Gawin ninyo ang kailangan ninyong gawin. Handa na po ba kayo, Jimmy Sandoval? Ikaw ang donor. Kailangan ka naming ihanda ngayon na. Tumingin si Zeke kay Rina, na nakatingin sa kanya, ang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit ngayon ay may bahid na ng tanong. Matatag na sagot ni Zeke sa doktor, hindi inaalis ang tingin kay Rina. Kunin ninyo ang kailangan ninyo mula sa akin. Nagbigay ng mga instruksyon ang doktor. Habang papasok na si Zeke sa isang silid para sa mga huling paghahanda, huminto siya at hinarap si Rina. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit, itim na VGB flash drive. Inilagay niya ito sa nanginginig na kamay ni Rina. Bantayan mo ang anak natin, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng isang bagong determinasyon. May mga kailangan lang akong ayusin. Tumingin si Rina sa VSP, pagkatapos ay sa kanya, naguguluhan. Ano to? Lahat ng kailangan mo, sagot ni Zeke. Panoorin mo yan kung sakaling hindi ko na maipakita sa iyo ng personal. At bago pa man makapagtanong si Rina, tumalikod na si Zeke at pumasok sa silid ng paghahanda. Iniwan si Rina na nakatayo sa pasilyo, hawak-hawak ang isang maliit na piraso ng plastik na naglalaman ng mga huling barahan ng hari. Time in the hospital waiting area moves differently. Every second is a held breath. Every minute a small eternity. Rina sat on a cold metal chair, her eyes fixed on the red light above the operating room door. An Ikas. Those two words were the center of her entire universe. Behind that door, two of the most important lives in her world were now fighting. Her son. And his father. The weight of the 8-sub drive in her palm felt like a stone. Watch this if I can't show it to you myself. Zeke's words echoed in her mind. A premonition. A farewell, just in case. Fear gripped her heart again, but this time, it was mingled with a burning curiosity.
What was on this drive that was so important? She saw an in-use computer at the nurse's station. With a nod from a kind nurse, she sat down. With trembling hand, she plugged in the drive. One click. A single folder appeared, titled TFAD. She opened it. Inside were 3 files. The first was a video file. She put on a pair of borrowed headphones and clicked play. The screen flickered to life, showing the lavish interior of Zeke's office. It was a recording from a hidden security camera. Zeke was at his desk. And then, Isabel walked in, her face a mask of cold fury. "You went to see her again, didn't you?" Isabel's voice, sharp and venomous, filled Rena's ears. "To the hospital. To see that child." "Isabel, this isn't the time," Zeke's voice was tired. "Don't you dare patronize me, Zeke. I know everything. Do you have any idea what you've done? You've endangered everything. Our marriage, our families, the merger. All for it common seamstress and her bastard child." Rena's breath hitched. She felt the venom of Isabel's words as if they were directed at her right there and then. "Don't call him that," Zeke warned, his voice low and dangerous. "I will call him whatever want." Isabel shrieked. "I will not let that woman and her spawn ruin thy life. I've already taken care of it." Call to the press. Few carefully leaked details. "Yes, tomorrow, the world will see her for what she is, a manipulative gold digger. And you will have no choice but to deny them. You will stand with me, Zeke. You will choose us. You have to. The video ended. Rena sat frozen, her knuckles white as she gripped the mouse. It was all there. The proof. The raw, unfiltered evil of a woman desperate to protect her own interests. Zeke had known. He had recorded it. He was planning to fight back. She clicked on the second file, an audio recording. It was a phone call between Zeke and his personal lawyer. "Transfer 50% of SV personal, non-corporate shares into trust fund," Zeke was instructing. "The beneficiary is Leo Mercado. It should be enough to cover his medical expenses for the rest of his life, and more. Make it ironclad. Leo's father is not to touch it." Tears welled up in Rena's eyes. This was what he was doing. Securing their son's future, even at the risk of his own. The third file was a legal document, a formal, notarized acknowledgement of paternity. It was a signed confession, a legal shield for her and Leo. Zeke had prepared for war, armed not with money and power for himself, but with truth and protection for them. She closed the folder, a storm of emotions raging inside her. Anger at Isabel. Awe at Zeke's sacrifice. And a profound, heart-wrenching gratitude. He had truly chosen them. As she pulled the XB from the port, the sound of determined, clicking heels on the linoleum floor made her look up. Isabel Vicencio was striding towards her, flanked by the imposing figure of Don Ricardo Sandoval. Isabel's face was a mask of triumph, while Don Ricardo's was a thundercloud of fury. "There you are," Isabel said, her voice dripping with condescension. She looked Rena up and down, her gaze lingering on Rena's simple, worn-out clothes. "Still lurking around like a bad smell. I'm surprised you still have the gall to show your face here." Rena stood up, her fear replaced by a cold, steady calm. She was no longer the broken woman crying on the floor. She was a mother armed with the truth. "I have every right to be here," Rena said, her voice even. "If my son is in that room. Our lawyers have already been instructed to file restraining order," Don Ricardo boomed, his voice echoing in the quiet hallway. "You will not come near my son or this family ever again. The press conference will proceed. Ezekiel will come to his senses. He always does." Isabel smirked. "It's over, Rena. You lost. You tried to play in the big leagues, but you were out of your depth. Now, take whatever dignity you have left and crawl back to abandonado ninyong comunidad."
Rina looked from the old man's arrogant face to Isabel's cruel smile. She thought of Leo fighting for his life. She thought of Zeke, willingly giving part of himself to save their son. All her fear, all her pain, transformed into a formidable strength. "You're right," Rina said quietly. Isabel's smirk widened. "I'm glad you finally see reason." "You're right, that was out of Eva depth," Rina continued, her voice gaining strength with every word. "So don't know how to play your dirty games. As I don't know how to lie, manipulate, and destroy lives for money. But I know one thing you don't." She held up her phone. "I know how to fight for Anvi's son." She pressed play. Isabel's voice, sharp and venomous, filled the hallway from the phone speaker. "I will not let that woman and her spawn ruin thy life. I've already taken care of it." Call to the Presti. The color drained from Isabel's face. Her eyes widened in pure, unadulterated horror. She lunged for the phone, but Rina was quicker, pulling it back. Don Ricardo stared, his mouth agape, for the first time in his life at complete loss for words. The other people in the waiting area were now watching, their eyes wide. "You? How did you?" Isabel stammered, her composure completely shattered. "Your mistake," Rina said, her voice as cold as ice, "was underestimating a mother. And you underestimated the man you were supposed to marry." At that exact, high-stakes moment, a sound cut through the tension. A soft click. The red light above the operating room door went out. Every head turned. Rina, Isabel, Don Ricardo, they all held their breath, their bitter conflict momentarily forgotten. The door swung open, and a surgeon in green scrubs walked out, pulling down his mask. His face was tired, unreadable. He looked at the small, tense crowd, his eyes finally landing on Rina. He took a deep breath to speak. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang dagok sa puso ni Rina. Ang mukha ng doktor ay isang blankong pahina na hindi niya mabasa. Tumingin siya kay Don Ricardo, na ang galit ay napalitan ng pag-aalala. Tumingin siya kay Isabelle, na ang pagkagulat ay napalitan ng takot, hindi para sa pasyente, kundi para sa kanyang sarili. Ngunit ang mga mata ni Rina ay bumalik sa doktor, naghihintay ng hatol. "The transplant was a success," sabi ng doktor. Isang kolektibong buntong hininga ang kumawala sa mga taong nakarinig. "The next 48 hours are critical, but his body is responding well to the new marrow. He's a fighter." Isang hikbi ng pasasalamat ang kumawala kay Rina. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina sa sobrang ginhawa. Si Zikpo. Si Kim Sandoval. The donor procedure went smoothly. "He's in the recovery room, still under anesthesia, but he's stable," sagot ng doktor, bago ngumiti ng bahagya. "Maaari niyo nang makita si Leo sa lalong madaling panahon." Pagkatapos magpasalamat ni Rina, ang tensyon sa pasilyo ay bumalik, ngunit iba na ang anyo nito. Tumingin si Don Ricardo kay Rina, ang kanyang mga mata ay puno ng isang komplikadong halo ng pagkagalit, pagkalito, at marahil, isang maliit na paggalang. Walang sinabi, tumalikod ito at naglakad palayo, isang matandang lalaki na ang imperyo ay biglang naging marupok. Si Isabel naman, naiwang mag-isa at talunan, ay tumingin kay Rina ng may purong pagkamuhi. "This changes nothing," bulong niya. Ngunit alam nilang pareho na kasinungalingan iyon. Lahat ay nagbago. Tumalikod si Isabelle at mabilis na naglakad palayo, isang reyna na natanggalan ng korona. Kinahapunan, ang audio recording na hawak ni Rina ay misteryosong inalik sa isang mas agresibong media outlet. Ang eskandalo ay sumabog muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang target ay si Isabelle. Ang publiko, na mahilig sa isang magandang kwento ng pagbagsak, ay mabilis na bumaliktad. Ang key gold digger ay biglang naging isang inang nagmamahal, at ang key perfect fiance ay naging isang masamang mangkukulam. Ang Sandoval-Vicencio merger, na binuo sa isang pundasyon ng kasinungalingan, ay gumuho sa loob ng isang gabi. Ngunit wala sa mga ito ang mahalaga kay Rina. Ang mahalaga lang ay ang silid sa ospital kung saan, sa wakas, ay magkasama na ang dalawang pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Una niyang pinuntahan ang recovery room.
Nakita niya si Zeke na nakahiga, maputlang ngunit payapa. Umupo siya sa tabi nito at pinanood lamang ito. Ang lalaking dati niyang kinamuhian, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamatinding sakit at pinakamatinding pag-asa. Hinawakan niya ang kamay nito. Salamat, Zeke, bulong niya. Nang magkamalay si Zeke kinabukasan, ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang pangalan. Liu! Maayos na siya, sagot ni Rina, na nag-aabang sa tabi niya. Nakatulong ka. Iniligtas mo siya. Isang ngiti, isang tunay at pagod na ngiti, ang gumuhit sa mga labi ni Zeke. Good, bulong niya bago muling makatulog. Sa mga sumunod na linggo, ang ospital ang naging tahanan nila. Nagpapalitan sila ni Zeke sa pagbabantay kay Liu, na unti-unting lumalakas araw-araw. Sa mga gabing tahimik, sa ilalim ng malabong ilaw ng ospital, nag-usap sila. Hindi bilang si at mananahi. Hindi bilang kaaway. Nag-usap sila bilang Rina at Zeke. Bilang ina at ama. Ikinuwento niya ang tungkol kay Liu, ang unang ngiti nito, ang unang hakbang, ang pagkahilig nito sa paggawa ng mga robot. Ikinuwento ni Zeke ang tungkol sa kanyang malungkot na pagkabata, ang bigat ng pagiging isang sandoval. Nagbahagi sila ng mga pira-pirasong alaala, naghilom ng mga sugat, at sa unang pagkakataon, tunay na nagkakilala. Patawad, Rina, sabi ni Zeke isang gabi, habang pinapanood nila si Liu na natutulog. Sa lahat. Sa gabing iyon. Sa pagiging duwag ko. Sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo. Tumingin si Rina sa kanya. Pinapatawad na kita. Matagal na. Noong araw na pinili mo si Liu kaysa sa lahat. Nang makalabas na sila sa ospital, ang mundo sa labas ay nagbago na. Si Zeke, sa isang desisyon na yumanig sa mundo ng negosyo, ay nag-resign bilang CEO at ipinagbili ang lahat ng kanyang shares sa Sandoval Prime Holdings. Ginamit niya ang isang bahagi ng pera para bayaran ang lahat ng danyos sa komunidad na dapat sana igigibain, na may kasamang dagdag na tulong pinansyal. Ang natitira ay inilagay niya sa trust fund ni Liu. Iniwan niya ang lahat. Ang kapangyarihan. Ang yaman. Ang pangalan. Saan tayo pupunta? Tanong ni Rina isang araw, habang nag-iimpake sila ng kanilang mga gamit mula sa kanyang munting bahay. Sa lugar kung saan hindi mahalaga kung sino si Sandoval o si Mercado, sagot ni Zeke, nakangiti. Sa lugar kung saan pwede tayong maging tayo lang. At dinala sila ng tadhana sa isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat sa Batangas. Isang lugar kung saan ang hangin ay malinis at ang tunog lamang na maririnig sa gabi ay ang alon ng dagat. Lumipas ang isang taon. Ang huling eksena ay isang maaraw na hapon sa dalampasigan. Si Liu, na ngayon ay malusog at masigla na, ay tumatakbo sa buhangin, nagpapalipad ng isang saranggola na sila ni Zeke ang gumawa. Ang kanyang tawa ay malaya at masaya, sumasabay sa ihip ng hangin. Malapit sa kanila, sa isang maliit na kubo na nakaharap sa dagat, ay isang bagong patahian. Ang karatula sa harap ay simple, gawa sa kahoy, pangalawang sinulid. Sa loob, si Rina ay nagtatahi, hindi na ng mga unipormeng pilit, kundi ng mga bestidang may kulay ng karagatan at pagsikat ng araw. Lumabas si Zeke mula sa kanilang maliit na bahay, may dalang-dalawang baso ng malamig na juice. Umupo siya sa tabi ni Rina sa beranda. Pinanood nila ang kanilang anak. Masaya siya, bulong ni Rina, ang puso niya ay puno. Masaya tayo, pagtatama ni Zeke, hinawakan ang kamay ni Rina. Ang mga kamay nito, na dati magaspang sa pagtatrabaho, ay ngayon ay malambot. Ang mga kamay niya, na dati isanay sa pagpirma ng mga kontrata, ay ngayon ay sanay sa paghawak sa kamay na ito. Tumingin sila sa isa't isa. Wala nang pader. Wala nang takot. Tanging isang pag-unawa na mas malalim pa sa anumang salita. Handa ka na bang magsimula ulit? Tanong ni Zeke, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa aso ng dagat. Hinigpitan ni Rina ang hawak sa kamay niya, ang kanyang tingin ay nasa malayong abot tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at ang langit. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng kapayapaan at walang katapusang pag-asa. Laging handa. At dito nagtatapos ang kwento ni Rina, Zeke at Liu, isang kwentong hinabi ng mga sinulid ng tadhana. Sa inyong lahat na nakinig at sumubaybay sa bawat kabanata, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin.
Sa bawat salitang aking tinipa, naramdaman ko ang bigat ng pagsubok ni Rina, ang biglaang pagbabago sa mundo ni Zeke, at ang bawat tibok ng puso para sa kaligtasan ni Leo. Bawat kabanata ay isang piraso ng aking puso na ibinabahagi ko sa inyo. Dahil ang sinulid ng tadhana ay higit pa sa isang kwento ng pag-ibig. Ito ay isang paalala na laging may pangalawang pagkakataon. Isang paalala na ang tunay na pagpapatawad sa iba at lalo na sa ating sarili ay ang nag-iisang susi sa tunay na kalayaan. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Na kahit sa pinakamadilim na gabi, sa gitna ng pinakamatinding unos, laging may sisikat na isang panibagong umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot sa paglalakbay ni Rina at Zeke? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat mensahe ninyo ay isang inspirasyon. Hanggang sa ating susunod na kwento, ako po ang inyong lingkod at manunulat. Maraming salamat at paalam.